Hi guys, so ayan, magluluto po tayo ng steak. So ito po ay karning baka at nababad lang po ito siguro mga about a week na kasi binababad na namin kaagad. Sa patis, mayroon tayong kunting kalamansi at saka paminta kasama ng kunting asin. So yan guys, so liban dyan guys ay meron tayong ito guys, dalawang bawang. Ito ay hahatiin ko sa gitna. So yan. So hahatiin ko muna. So yan guys, ganito siya. Hahatiin natin sa gitna. At ilalagay natin doon. Ipiprito natin siya na parang nakataob. So yan. Ang sarap nito guys. Wala kang malalasahan. Parang ka kumakain ng kanin. So yan. So, ito yung isa sa mga paborito namin, yung bawang. Ayan guys, ilagay na natin. So yan guys, so nakikita mo niyo guys, ayan, inano ko na po. Pinataob ko na po. Ipiprito po natin ito. Pag medyo na po, ilang minuto, ay babaliktarin po natin. Pag nabaliktarin po natin, halos sasabayan natin po ng ang pagkaluto na. Ang sarap nito guys, i-try mo yung pritong bawang. Wala po kayo malalata na, di ba may mga matatapang na lasa ang bawang na nakakasulot pa nga minsan ng lila. So ito, pag lutong-luto po yung pagkaprito nyo dito, ang sarap, super sarap siya. Yan, so alam nyo naman po, ang bawang ay antibacterial. So yan, so ano na natin, yung isa pa ay hatiin natin. So yan guys, lagyan na natin ilagay na natin pala yung bawang. So yan, nakataob muna siya, tapos maya po ay babalik ka rin natin. Take note guys kailangan kasama yung balat. Kasi para hindi siya masunog. Saka hindi siya masyadong kasusin ng mantika din pag may balat. Ayan. Tapos guys, lalagyan natin ito ng butter. Ang itaas ng ating steak. Para sumuot yung lumaman ng butter. So yan guys, nalagay na pala natin yung ating So binaliktad na rin natin yung ating bawang. Hindi pala Yan. So ito guys, maya-mayang konti guys ay parang pinapaano lang natin ito, pain-in lang ng konti. Tutakpan muna natin. Ito ang kapartner niya. So, ang kapartner nito guys ay meron kaming pipino. So, pag nag-low carb kayo guys, huwag kayong matakot sa taba. Basta hindi kayo kumakain ng karbo. Marami kasi guys ang hindi naniniwala dyan sa mga ganun. Hindi sila takot kumain ng kanin at takot sila sa taba, pero hindi sila takot doon sa rice. Kasi alam nyo guys, yung carbohydrates, siya yung nagpapatrigger ng pagtaas ng ating blood pressure, pagtaas ng ating blood sugar. Yan, inflammation. Lahat guys ng mga nararamdaman natin ay galing yan doon sa carbohydrates. So dapat hindi sila magsabay. At hindi ka talaga kumain ng carbo dahil ang carbo na yan, kagaya ng mga kanin na yan, yung mga pasta na yan, tinapay. Yan yung nagbibigay guys na lalo na yung mga white bread na tinatawag. Yan, malakas ang yan guys. Yan, yung mga malagkit. Yan, medyo tayo guys. Minsan, naging din tayo. Minsan, makinig din tayo kasi lalo na kung may sakit tayong diabetes, di ba? Yung iba kasi, may sakit na diabetes pero mahihilig sa matatamis. Mahilig kumakain ng prutas. Alam nyo ba na ang prutas ay isa sa mga pag inaraw-araw nyo yan, direct kasi yan doon sa ating liver. So kung direct, wala siyang dadaanan diretso. So kung sobrang tamis niyan, kagaya ng mga, alam niyo na yung mga tatamis? Kaya nga pansinin niyo guys yung mga kumakain ng mga noodles, yung mga mahihilig sa mga tawag nito, processed food, mga malalaki sila. At malalaki din ang tiyan nila. Kasi wala naman kasing nutrition niya na nabibigay masyado, kundi ayan, puro lang yan. So lahat dyan nagsisimula ang sakit natin.
So, minsan, it doesn't mean na pag payat ka, ay may sakit ka na. Ayan. Actually, yung mga matataba, sila yung prone at may mga dinadalang sakit. Yung kagaya ng fatty liver. Diba? Yung mga malalaki ang tiyan. Yan. Hindi lang minsan yan, sa inom. Kasi yung iba minsan, hindi naman uminom, pero malalaki ang tiyan. So, yan. So, ito, titingnan ulit natin. Ayan guys. So ito guys, nilagyan ko ito ng konting mantika para naman hindi masyadong tuyong-tuyo. Para lang ma-sustain niya yung medyo juicy ng karne. So yan guys, ako dati hindi rin ako naniniwala diyan, pero based doon sa mga napapakinggan ng asawa ko, kasi syempre lagi akong katabi ng mga dinadaldal ng mga niya, pinapalo niya. So doon ko na unawaan na talagang kapag kumakain ka ng kanin at sinabayan mo ng taba, yan yung pangit na hindi pwede. Pero kung kumakain ka ng taba pero hindi ka kumakain ng kanin, yan, walang diyan, walang spike diyan ng inyong blood sugar, pati blood pressure nyo. So yun, marami guys ang tinuturo sa atin na pag hindi natin matatry nyo naman yan kung marami na pong gumaling dito sa low carb. So ang kailangan lang natin ay discipline. Pagka natutunan tayo kung anong gagawin natin. Yung iba guys, natatakot sila kasi andyan yung panginginig. Lalo na kapag ang tendency niyan guys, kaya ka nanginginig dahil may kinain kang carbohydrates. Electrolytes. Kailangan pag nanginig ka, mayroon naman nabibiling mga pampalakas. Yung electrolytes na titawag. Yung andyan yung natin, yung cream of tartar, asin. Yung iba ayaw kumain ng asin. O, di ba? Marami. Pansinin nyo guys, bakit yung mga tao sa probinsya nakaka-survive sila na asin lang ang kanilang inulam? Yun na yung itatanong natin. Di ba? Yun yung tanong natin. Nakaka-survive sila, asin lang ang ulam. Kasi ang asin, pampa-energize yan. So, doon sa mga nag-aalangan, yun. Wag kayong matakot po. Ang kailangan lang po ay pag-aralan nyo yung low carb. Kasi marami po kayong matututunan, marami kayong matutuklasan. Ay, ganun pala, kaya pala. So, ayoko naman po sirain yung ibang doktor, pero dapat guys, i-try nyo din ito. So wag tayong matakot sa taba. Kasi yung taba guys, ay lang yan kumbaga, bakit yung create, di ba? So ibig sabihin, may yan, may kumbaga tinatawag nila, may gamit yan. So itong taba na yan, siya yung magbibigay sa atin ng lakas kapag hindi tayo nagka-carbohydrates. Subukan mo yung mga taong hindi kumakain ng rice. Ang ganda ng kanilang kutis. Yung hindi mahilig sa carbohydrates, ang ganda ng kanilang kutis. Bumabata sila. Kasi yun talaga yung purpose. Na nawawala yung, at saka, yan, ina-absorb lahat ng ating katawan yung ating kinakain. Unlike kasi ng carbohydrates, basura po yan. Pag hindi natin yan nagamit, magiging yan, iimbak sa ating katawan. So yun lang guys. So ayan guys, kakain na po kami mamaya kasi mag-aalauna na. So ito na po guys ang kanyang titingnan na lang natin to kung nasunog na. Ayan. So babalik ta rin ko muna bago ko papatayin. So yun guys, so medyo nag-bark na at saka ito. So yun guys, mapapansin nyo guys yung ating bawang ay nag-brownish na siya. Ayan. So yun lang guys. Ayan. Go, po tayo, low carb po tayo. Ayan, alam nyo ba guys na pwede tayong mag 1 meal a day lang, totoo yan guys. Ako naniniwala ako, dati hindi. Pero minsan kumain kami sa isang restaurant, puro protein yung kinain namin. Ay nako, hindi kami ginutom. Kinabukasan ako kumain. Yun, kumain kami noon na alauna. Or maaga pa ata doon.
So, one meal a day, kaya guys, kapag naglo-low carb kayo. So, yan guys. Ayan. I hope na meron kayo natutunan sa aking vlog ngayon sa low carb. Maraming salamat po. Bye!